Nagtataka at sa isip-isip ni Latina na ang summon niya ay namatay sa isang pag-atake. At napapatanong ito kung ano ang nangyayari, ang kanyang awtoridad ay ganap. Kahit sa mga kapatid niya, siya lang ang may awtoridad na katulad ng kay Ball. Hindi man mataas ang posisyon niya, halos nasa peak na ang lakas niya sa mga vampira. Hindi ito magiging madali, hindi lang yan, ang pagtingin niya pa lang sa mga mata niya ay dapat manhid na ang taong yun, pero nakatayo siya sa harapan niya. Siya rin ba ay katulad ng mga legends na tumakbo ng wild, daan-daang taon na ang nakalilipas? Sinasabi ni Telina na sa iyong kaiyahiyang nilalang. Ipapakita niya sa kanila ang isang awtoridad na nasa ibang level. Bumangon, ang mga fallen at tumayo ng higit pa, patayin silang lahat. Sinasabi ni Yerem na mga monster resistant sa magic power. Sihi, sobra na ito para sa kanilang level, sinasabi ni Sihi na support na lang nila ang mga god hands. Opa, kung hindi siya tatutol, ginamit ni Sihi ang Holy Weapon at Holy Impact sa mga god hands at madali lang naman ito tinatalo ang mga undead at ang mga skeleton. Nagtataka at napapatanong si Latina kung anong klaseng hammer yan. Artifact ba ang kinokontrol ng lalaki? Sinasabi ni Latina bagaman ang mga babae ay hindi gaano nakakabahala, pero ang lalaking yun ay may kaunting mga bagay na nakakainis. Siya mismo ang dapat humarap sa kanya, biglang nawala si Latina at napunta na ito sa likod ni Greed at papaatake na. At sa isip-isip nito na ang pinakaayaw niya sa kanya ay kung gaano siya ka-relax. Ang bayad sa pagbaba ng kanyang guard laban sa kanya ay kamatayan. Papaatake na sana ito, kaso naunahan ito ni Greed. Napapasuka ito ng dugo, at napapatanong ito kung aware ba siya. Hindi, bukod doon, mabilis siya, ginamit ni Greed ang assimilation, at tinatanong nito kung nahulog ba siya. At gumamit ito ng Fireball, Enhanced, Master Level. Sinasabi ng system na nakagawa ka ng 205,000 pinsala sa target. Nakagawa ka ng 20,500 fire damage sa target sa loob ng 13 segundo. Matagumpay mong natama ng isang target na may magic mula sa isang malapit na distansya. Ang epekto ng pagsabog ay pinahusay, nakapagbigay ka ng 410,000 explosion damage sa target. Nagdulot ka ng bleeding sa target, na-resist ng target. Na-apply mo ang abnormal na status na confuse sa target. Na-resist ng target, sa isip-isip ni Latina na ano ang nangyayari. Wala pero siyang maramdamang magic power mula sa kanya. Ang kanyang magic power ay ang pinakamahusay sa mga direct descendant. Kahit na ang mga tao classified bilang mga great magician ay hindi maaaring mag-iwan ng gasgas sa kanya. Bagamat ang intelligence ni Greed ay 2,000 lang, ang damage output ng kanyang mga spells ay nasa sarili nitong league. Sinasabi ni Bram na ito ay isang baga lamang, malamang na mas mapanganib ang isang sulo kaysa sa pinakawalan niya. Sa isip-isip ni Latina na nakakainis ang paraan ng pagsasalita niya. At hindi niya alam kung bakit, pero feeling familiar ang magic power na yan. Bagamat may kabuuang 10 direct descendants, hindi binabanggit ng mga vampira ang bilang na yon. Sinasabi ni Latina na huwag niyang sabihin, ikaw, ang mass murderer na pumatay ng maraming miyembro ng kanilang species dahil hinusgahan niya sila bilang tamad at walang silbi. Ang lakas ng loob niya na magpakita dito, ang baliw na exiled bastard na walang iniisip na vampira. Na si Bram Eschwald, tinatanong ni Bram na nakalimutan niya na ba ang mukha ng big brother niya. Ito ay hiram na katawan, pinasugod na ni Latina ang mga undead at ang mga skeleton, at sumisigaw ito at sinasabi nito na tumahimik siya. Huwag niya siyang kakausapin ng kanyang maruming bibig. May lumabas na isang Death Knight na si Beretan, sinasabi ni Greed na may isang summon na naman. Mukhang talagang malakas ang isang ito, Bram, magiging okay ba siya? Pangalang palang malakas na, Beretan, sinasabi ni Sihi na hindi niya kaya si Beretan, buff at heal lang ang kaya niya. Good luck, Opa, hindi siya sigurado kung anong cool transformation ang ginawa niya, ngunit sa kanyang kasalukuyang level, wala na siyang magagawa pa. Sa isip-isip ni Bram na nararamdaman niya kung paano hindi pa rin niya siya nararamdaman, siguradong basa pa ang kanyang mga tenga. Siya lang ang makakapatay sa kanya, kaya mas mabuting mag-iwan siya ng magandang impresyon. Sinasabi ni Bram na hindi niya kailangan ang kanyang tulong. Nagtataka naman dito sila Sihi at Yerem sa mga pinagsasabi ni Greed. Pero hindi nila alam na ibang tao na ang nasa katawan ni Greed. Sinasabi ni Bram kay Greed na iwan niya sa kanya ang control ng God Hands. Igalaw niya sila ayon sa gusto niya, sinasabi ni Greed na hindi niya akalain na hihingi siya ng tulong.
Mukhang medyo malakas ang kalaban niya. Sige, hayaan niya na siya dito. Sinasabi ni Latina na umatake na siya, memorial song. Sinasabi ng system na tumaas ang stats ng mga undead na sinama ni Latina. Ang kanilang bilis ng paggalaw ay lubhang nadagdagan. Bumaba ang stats ng lahat ng buhay, nilabanan mo. Sinasabi ni Bram na haharapin niya ito ng mabilis para maiwasan ninyong dalawa na harapin ang hindi kinakailangang panganib. Sinasabi ni Bram kay Grid na simulan na nila sa pamamagitan ng pagtanggal sa Death Knight. Inutusan na ni Grid sila Randy at Noe na umatake na. Unang umatake si Noe at sinundan nito ni Randy at ginamit nito ang pagma-sword dance at linked kill. Nakagawa ka ng 8,336,000 na pinsala, ang isang God Hands ay umatake sa isang target. Nakagawa ito ng 2,500 na pinsala, ang Ultimate Enhanced Mjolnir ay nagbibigay ng 3,800 fixed holy damage sa target. Ang epekto ng Holy Weapon ay nagdagdag ng 500 holy damage. Ang pangalawang God Hand ay umatake sa target, ang pangatlong God Hand ay umatake sa target. Ang pang-apat na God Hand ay umatake sa target, dahil sa epekto ng Holy Impact, may dagdag na 2,700 plus 500 na holy damage ang ibibigay sa lahat ng evil na nilalang sa loob ng 5 metrong radius ng target. Ang pet na si Noe at Randy ay nakaranas ng 13,900 pinsala bawat isa mula sa epekto ng Holy Impact. Sumisigaw sila Randy at Noe at sinasabi nila na ang sakit. Humihingi naman ng paumanhin si Grid, at sinasabi nito na ang mga tamed devils ay classified pa rin bilang masasamang nilalang. Sinasabi ni Bram na ang isang katangahan ay isang sakit na walang lunas. Kahit isang Death Knight malamang nahihirapan kapag nakatayo sa gitna ng maraming Holy Impact explosions. Tatapusin niya na ang paghihirap niya, bagamat magkukulang siya sa lakas, dahil sa palpak na katawan na ito, sapat na ito para patayin siya. Umatake na si Bram at ginamit nito ang Fireball, Enhanced. Gumawa ito na malakas na pagsabog, sinasabi ni Bram na isinasaalang-alang na wala siyang masyadong nagawa pagkatapos ng pag-summon na yun, malamang na wala na siyang iba pang may pakitang fall. May bigla naman may umatake kay Latina na isang magic missile. Nagtataka ito at sa isip-isip nito na isang magic missile. At napapatanong ito kung paanong ang ganitong basic spell ay pamapalo ng napakaraming pinsala. Umatake na ang mga God Hand, at tuloy-tuloy silang umaatake, gamit ang mga magic missile. Napaupo na si Latina, at napapatanong ito kung paano siya nakakapagbigay ng mga ganitong spell ng basta-basta. Wala ba siyang pakialam sa limitasyon ng kanyang mana? Sinasabi ng system na wala kang mana, gumamit ka ng high mana potion. Sinasabi ni Bram na dahil sa Catamaran, silang mga walang kwentang latak ay naglagay ng mga artipisyal na limitasyon sa kanilang sarili. Ginawa niyang walang kwentang nilalang ang kanilang uri. Isa lang ang naiisip niyang paraan para maging kapaki-pakinabang siya. Gawin siyang fuel para sa katawan na ito, nang laki ang mga mata nito, at wala nang nagawa si Latina kundi saluhin na lang ang pag-atake ni Grid. Na-unlock ang Rune of Darkness, at ginamit ni Grid ang Black Transformation, Blacksmith's Rage, Quick Movement, Pagma's Sword Dance. At naka-apply pa ang buff na Holy Weapon at Holy Impact. At ang huling pag-atake ay ang Pinnacle Kill. Sa isip-isip ni Latina na ang lakas. Nagsagawa pa siya ng mga eksperimento sa kanyang minamahal na si Elphinstone. At napapatanong ito kung nakuha niya na ba ngayon ang kakayahang mag-parasite sa katawan ng iba, Bram. Nakatayo si Latina at sinasabi nito na sa kabila ng pagiging miyembro ng isang marangal na lahi, pinili niyang mamuhay sa loob ng kanilang mga pagkain. Ginugulo ba niya ang kanyang lahi, kahit na namatay siya at naging espiritu? Sumisigaw at sinasabi nito na Bram, siya ay isang mantsa sa kanilang lahi. Biglang na lang may umatake kay Grid, sinasabi ng system na nakakaranas ka ng 133,300 pinsala. Hindi makapaniwala at gulat at sa isip-isip ni Grid na nakatanggap siya ng halos 130,000 na pinsala. Napapatanong na lang ito kung anong meron sa explosive damage na ito, na sumasabog sa buong health niya ng isang pag-atake. Sinasabi ng system na ang nilalang na umatake ay evil. Ang epekto ng Holy Explosion ay naisa-aktibo, ibabalik nito ang 50% ng pinsala na natanggap mo. Sa isip-isip ni Latina na isang tao lang ang nakaligtas sa pag-ataking yun. Bukod pa doon, hindi niya akalain na maibabalik niya ang bahagi ng pinsalang natamo. Sinasabi ni Latina na ang kanyang health ay malamang na napakataas.
Pagsisisihan niya ang pagharap niya sa isa sa siyam na direktang inapo. Ang dugo ay ang buhay, ang dugo niya ang buhay niya. Ginamit ni Latina ang life drain, sinasabi ng system na kulang sa kalusugan ang kalaban. Nabigo kang sumipsip ng kalusugan, nang laki naman ang mga mata ni Latina at sa isip-isip nito na sinasabi ng system na hindi madaling namamatay ang mga nagiging alamat, dahil ang iyong kalusugan ay umabot sa mga kritikal na antas. Ang lahat ng mga pag-atake ay babalik sa loob ng 5 segundo, sa isip-isip ni Latina na wala siyang health na maabsorb, at napapatanong ito kung paano pa siya nakakatayo, anong klaseng katawan ang nakuha niya sa mga kamay niya, Bram. Sinasabi ni Grid na nakakatuwa ang ekspresyon niya, siya ang nagtulak sa kanya sa sulok na ito. Mayroon siyang 5 segundo, kaya paghiwalayin nila ang isa't isa hanggat kaya nila. Umatake na si Grid at ginamit na nito ang lahat ng kanyang natitirang skill. Ginamit nito ang Linked Kill Wave, Linked Kill, Transcended Link, Kill, Link, Pinnacle, Wave, Transcend. Napakuyong naman ang mga mata nila Sihi at Yerem sa mga pag-atake na ginawa ni Grid. Sinasabi ng system na ginamit na ng Panginoon ng 8th City, Vampire Viscount na si Latina, ang lahat ng kanyang lakas. Napaluhod na si Latina, at sinasabi nito na Bram, siya ang pinakamasamang espiritu. Sana hindi na siya muling nagpakita, sa panaginip nilang mga vampira. Sinasabi ng system na pilit siyang nakatulog, tumaas ang level mo. Nakakuha ka ng 3 Blessed Weapon Enhancement Stones, 5 Blessed Defensive Equipment Enhancement Stones, Latina Necklace, Direct Descendant Vampire's Pajama. Ang Latina Strength ay tumatak na sa Rune of Darkness. Nasild mo ang 3 Direct Descendant ni Berry 8. Nakuha mo ang title na Blood King's Qualification. Ang Blood King's Qualification ay ang kinakailangang kwalipikasyon para maging hari ng lahat ng Direct Descendant. Ang mga normal na vampira ay nakakaramdam ng pressure sa iyo. Ang mga istatistika ng lahat ng mga normal na vampira na nakakaramdam ng galit sa iyo ay nababawasan ng 10%. Ang mga pureblood vampire ay nakakaramdam ng galit sa iyo. Tumaas ng 10% ang stats ng mga pureblood vampire na kalaban mo. Ang mga direct descendants vampire ay magiging interesado sa iyo. Malaki ang chance na maging friendly sila sa iyo. Ang pagtaas ng iyong kaugnayan sa mga direct descendant ay medyo madali. Sa isip-isip ni Grid na Blood King's Qualification, medyo malabo yung effects pero parang ang ganda ng title. Although medyo overwhelming ang stat increase ng mga pureblood vampire, wala dapat siyang problema kung kasama niya yung iba at meron siyang Mjolnir Hammer. Anyway, dahil bababa na ang stats ng mga normal na vampira, magiging mas mabilis ang pag-hunting. Ito ay biyaya, base sa experience niya, 0.01% ang chance na lumabas ang mga pureblood vampire, kaya karamihan ng experience ay galing sa mga normal na vampire. Problema ang mga pureblood earl, pero sa point na yan, malamang maging direct descendant sila. Pero anyway, ang Rune of Darkness, sinasabi ni Sihi sa likod na hindi pa siya tapos. Rune of Darkness, unique lasting effect, kapag na-eliminate mo ang isang pinangalanang Demonkin, Devil, o Demon, maaari mong makuha ang kanilang natatanging katangian. Thiramet Strength, kung ang iyong kalusugan ay bumaba sa 10%, ang kalusugan ay maibabalik sa 30% sa isang iglap. Oras ng cooldown, 12 oras. Latina Strength, nabuo ang kasanayang na Can You Become the King of the Dead? Sa isip-isip ni Grid at napapatanong ito kung pwede ba ito? Ito ay isang kasanayang nakuha niya pagkatapos na na-eliminate ang isang direct descendant. Anong meron sa pangalan? Anong klaseng kasanayan ito? Can You Become the King of the Dead? Maaari kang mag-summon ng 2 growth-type skeleton na nakakakuha ng 5 stat point tuwing nagli-level up sila. Growth-type skeleton, mana consumed, 3,000, duration, hanggang sa makuha mo ang mga skeleton, o sila ay mamatay. Cooldown time, wala sa level ng skeleton ang nagsisimula sa isa. Ang kanilang mga base stats ay nagsisimula sa Strength 3, Stamina 3, Agility 3, at Intelligence 1. Nagtataka at sinasabi ni Grid na isang growth-type skeleton. Magsisimula sila sa level 1, napayuko at sa isip-isip ni Grid na natural na lumalakas ang isang summon kasunod ng mga istatistika at kakayahan ng summoner. Anong meron sa mga skeleton na basurang ito? Isang growth type. Papalakasan ba nila siya? Sa kabila ng hindi pagkakaroon ng level skill, nangangailangan ito ng maraming mana. Kung ito ay 5 stat point bawat level, ito ay kalahati ng mga skill point na karaniwang nakukuha ng isa sa pag-level up.
Nagmumukmak na parang bata at nagrereklamo ito, at sinasabi nito na kung ito ay isang Death Knight, maaaring ito ay may isang bagay. Sinasabi ba nila sa kanya na pumunta siya sa level 1 hunting ground para itaas ang mga level nito? Mukhang masama ang skill na ito, kaya dapat niyang i-check ang ibang items. Latina Necklace, Rank, Epic, Growth Type, Intelligence, plus 300. Ang mga istatistika ng Undead Summon ay tumaas ng 20%. Kung itataas mo ang rank ng item sa Legendary, maaari mong isamon ang Vampire Viscount na si Latina. Usage Condition, Level 320, sinasabi ni Greed na ito ay para sa mga Necromancer. Nadidismaya at nagbuntong hininga si Greed at sa isip-isip nito na isa itong Growth Type Summon item. Tulad ng Tiramet, kung ilalagay niya ito para sa pagbebenta, ito ay malamang nakukuha ng mataas na presyo. Pero sigurado siya na walang masyadong tao na kayang kontrolin ng isang direct descendant. Kung mapunta ito sa kamay ni Agnes, masama ito. Kung ito ay isang item na nagpapataas ng kanyang intelligence ng 300, malamang na maganda ito para kay Bram. Kaya sa palagay niya ay dapat niya itong gamitin, napakuyong na lang ang mga mata ni Greed at sa isip-isip nito na okay. Okay, raise niya ang mga skeleton at gagamitin niya ito sa kanyang sarili. Para sa ilang kadahilanan, pakiramdam niya ay unti-unti siyang nagiging basura, ngunit walang dahilan upang tanggihan ang isang kakayahan na ibinigay. Kaya sila ang walang kinang na icing sa cake, nag-summon na si Greed ng skeleton, at ginamit nito ang Ring of Absurdity, item effect activated, resource consumed minus 50%, nakakonsumo ka ng 1,500 mana, nagulat sila Sihi at Yerem, sumisigaw at sinasabi ni Sihi na si Opa, ay nagrereklamo lang kanina, sa wakas, nag-summon na, skeleton level 1, health, 45 hanggang 45, mana, 3 hanggang 3. Strength, 3, stamina, 3, agility, 3, intelligence, 1. Wearing item, none. Own skill, none, nagtataka at sinasabi ni Greed na ang summon ng Necromancer ay karaniwan na may batayang sandata lang. Kaya bakit sila ay wala sa kanilang mga kamay, aalis sa isang tabi ang kanilang mga abysmal stats, at kailangan din palakasin ang mga ito at bigyan sila ng armas. Ito ay pagnanakaw, sinasabi ni Sihi na mukhang basic talaga sila. Tuwang-tuwa naman si Yerem at sinasabi nito na cute. Galit na sinasabihan ni Greed ang mga skeleton na huminto sa paggawa ng mga tunog na kalansing. Ang undead ay karaniwang walang katalinuhan maliban kung sila ay isang Death Knight o isang Lich. So, I guess hindi nila maintindihan ang mga curse, biglang may napantanto si Greed at sa isip-isip nito na kung wala silang armas, ibig sabihin ay makakagawa siya ng isa para sa kanila. At kung ay dadagdag niya ang epekto ng Latina Necklace. Kahit na hindi sila maihahambing sa isang Skeleton General o isang Death Knight, dapat sila ay maging kasing lakas ng isang Skeleton Warrior. Kung makakagawa siya ng mga bagay na angkop para sa kanila, maaaring maging kapaki-pakinabang ang mga ito, magiging overgeared skeleton sila. Hinawakan ni Greed ang mga skeleton at sinasabi nito na mga kawawa naman sila, buto na lang ang natitira sa kanila. Patatabihin sila ng maayos ng kanilang Panginoon. Pinangalanan ni Greed ang mga ito na Overgeared Skeleton 1, at Overgeared Skeleton 2.